Hello mga bata! Nandito na naman tayo sa ating online Bible class. So ngayong araw ay syempre may mga panibago na naman tayong matutunan. Pero bago yan, tayo muna ay mag-smile. Ayun, mag-smile tayo para sa Panginoon. So ngayon ay ano na naman kaya ang ating mapag-aralan sa araw na ito? Excited na ba kayo? Nakapwesto na ba kayo ng maayos? Okay, mag-ready kayo ng papel, lapis, at yung mga materials na kakailangan din sa ating activity. So, ngayon ay bago tayo magsimula, tayo muna ay mag-pray. So, habang kinakausap natin ng Panginoon ay pray ang prayer, diba? Kinakausap natin ng Panginoon. Ngayon tayo, yumuko ang ulo, pikit ang mata. Tayo mag-pray. Aming Panginoon, magandang araw po. Maraming salamat sa araw na ito na muli ay mag-aral po kami ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal na hindi po kumukupas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga magulang. Sa araw na ito, Panginoon, ay gabayan niyo kami at patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming klase. Ganon din po, Panginoon, ang mga teachers na ginagamit mo upang makapagturo po sa online Bible class, Panginoon, at kayo rin, Panginoon, ang maitaas sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! So ngayon, ready na ba kayo kung ano bang mga panibago niyong matutunan sa araw na ito? Ready na? Okay, peso na ng maayos. A mighty mountain, faith can calm a troubled sea. Faith can make a desert like a fountain. Faith can bring us victory. Faith in God can move a mighty mountain. Faith can calm a troubled sea. Faith can make a desert like a fountain. Faith can bring us victory. Ngayon mga bata ay dadako na naman tayo sa ating panibagong memory verse. Ayun, ang nakikita nyo, di ba? No, ngayon ay marami na tayo na pag-aaral ng mga memory verse. Nire-review nyo ba sa bahay? Nakokopya nyo pa ba? Ayun, so ngayon ay dadako tayo sa panibago nating memory verse mula siya sa Book of Hebrews. Kung makita natin, ang Book of Hebrews ay nasa New Testament. Yun, basahin ko muna, tapos ay mamaya ay susundan nyo ako. Okay? Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Ano kaya ibig sabihin ng ating memory verse? Sabi ng ating memory verse, kung wala kang pananampalataya, ibig sabihin ng pananampalataya, yun yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Katulad ng ating Panginoon, kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, pero nandyan ang Panginoon. So, pananampalataya sa Kanya, yun, kung wala kang pananampalataya ay hindi mo siya malulugod. Yun sabi ng Biblia, mga bata. Ngayon, intindihan na natin ang ating memory verse. Ngayon ay sabayan niya na ako sa pagbabasa at mamaya ay tatry nating magtanggal ng mga verse. Okay? Ready? Hebrews chapter 11 verse 8. Ready? Go! Hebrews chapter 11 verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Okay, isa pa. Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Okay? Ngayon natin tanggalin yung Hebrews. Ayun mga bata, pwede nyo ring tingnan yung mga spelling
Yun, para ma-familiarize tayo. Hebrews chapter 11, verse 8. Okay, Hebrews chapter 11, verse 8. Ready, go! Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Okay, next. But without. Ayan. Kita niyo ba? Okay, Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Okay? Next ay faith, it is. Ayan. So, Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Yun, malapit na. Ayun. So, next words na tinanggal natin ay impossible to. Okay? Okay, sabihin niyo ulit ako. Hebrews chapter 11, verse 8. Ready? Go! Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Okay, last one. Please Him. Okay? Sabay-sabay tayo. Hebrews chapter 11, verse 8. Ready, go! Hebrews chapter 11, verse 8. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Ayun, so mga bata, huwag niyong kalimutan na memorize yan sa inyong bahay. Sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon ay sumunod. Sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon ay sumunod. Matigas na ulo, di niya gusto, kung kaya't sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon ay sumunod. Sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon ay sumunod. Sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon ay sumunod. Matigas na ulo, di niya gusto, kung kaya't sumunod, sumunod, sumunod. Nais ng Panginoon ay sumunod. Okay, at ngayon mga bata, tayo ay dadako na sa ating story. Ayan. Pero bago tayo pumunta sa bagong story natin, balikan muna natin yung ating story last week. Naalala niyo pa ba? Sino kaya yun? Ang clue ni Kuya ay magkapatid yon. Magkapatid. Sinong nakakaalala? Yan. Yung isa ay si Cain at si Abel. Ayan. So, dun sa story natin last week, silang dalawa ay naghandog sa Panginoon. Nanambahan sila. Diba? Kaya lang, hindi tinanggap ng Panginoon yung kay Cain. Yung kay Abel lang tinanggap. Dahil yung kay Abel ay tama ang kanyang puso at isip sa paghahandog sa Panginoon. Parang tayo din, mga bata. Every Sunday, sumisimba tayo, di ba? Yun yung ating paghahandog ng sarili sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, ikaw, ako, tayo, tama yung ating puso at isip sa paghandog ng ating sarili at pananambahan sa Panginoon. Okay? So ngayon, dadako na tayo sa ating bagong story. At may tanong muna si Kuya. Taas ang kanang kamay ng
Nakakita na ng barko. Taas ang kamay. Taas, 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 taas. Kanan, kanan. Yan. Okay, baba na natin. Pakitaas naman ang kaliwang kamay ng nakasakay na. Nakasakay ka na sa barko. Kanina nakakita, ngayon nakasakay. Ayan. Si Kuya Aljo, nakasakay na rin ako ng barko. Hindi siya pangkaraniwan. Di ba? Kasi ang sinasakyan natin is tricycle, jeep. Ayan, yan yung lagi natin nasasakyan. Pero alam niyo ba mga bata, sa Biblia, meron ding isang tao na pinagawa ang Panginoon ng arko o barko. So ngayon mga bata, nung panahon kasing yun, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay puro masama ang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Ang nakakalungkot dito mga bata, sabi ng Bible, mismong ang salita ng Diyos ang nagsabi, lahat ng tao. Ibig sabihin mga bata, yung panahon na yun, yung mga taong yun, hindi sila nananambahan sa Panginoon. Hindi sila nananampalataya sa Panginoon. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Nakakalungkot man. At ang pinaka nakakalungkot pa nito, nakita ng Diyos mga bata. Pagtingin ng Diyos mula sa langit, nakita niya ang mga tao ay hindi nananambahan sa Kanya. Hindi sumusunod, hindi lumalakad ayon sa gusto ng Panginoon. Ngunit, mga bata, may isang tao sa Biblia na nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Tingnan natin kung sino siya. Ayan. Sino kaya itong pamilyang ito? Ayan. Ito ay ang pamilya ni Noah. Ayan. So, itong pamilya ni Noah, mga bata, ang sabi ng Biblia, si Noah ay lumakad sa harapan ng Panginoon. Siya ay nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Si Noah ay may takot sa Panginoon. So, sa madaling salita, mga bata, sa lahat ng mga tao sa panahon ni Noah, si Noah lang ang lumalakad ayon sa gusto ng Panginoon at ang kanyang pamilya. Biruin niyo mga bata, ang sabi ng Biblia, lahat ng tao. Ibig sabihin, wala talagang ibang kasama sila Noah sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ngayon mga bata, dahil sa ganitong pangyayari, nakita ng Diyos na ang lahat ng tao ay masama na ang laman ng isip at ng puso. Ang sabi ng Biblia, inutusan ng Diyos si Noah. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, gumawa ka ng arka. Gumawa ka ng barko. So, ang sabi ng Biblia, si Noah ay gumagawa ng barko, ng arko, kasama ang kanyang mga anak. Tingnan natin itong picture na to. Ayan. So, ano ang napapansin niyo mga bata sa picture na ito? Ayan. So, si Noah, nandun siya sa taas, nangangaral siya. At maraming tao ang pinagtatawanan si Noah. Kasi mga bata, maliban sa siya ay gumagawa ng arko, ang sabi ng salita ng Diyos, siya rin ay nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi mga bata, nung panahon ni Noah, sabi nga sa atin ng salita ng Diyos kanina, lahat ng tao hindi naniniwala sa Diyos. Lahat ng tao ay hindi sumasampalataya sa Panginoon. So si Noah, nangaral siya. Ang sabi ni Noah, magsisi na kayo sapagkat malapit na ang hatol ng Diyos. Manampalataya kayo sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos mga bata, kaya si Noah ay pinagawa ng arko. Noah, sabi ng Panginoon kay Noah, aking pupuksain ang lahat ng tao. So itong mga taong itong mga bata, habang nangangaral si Noah, tinatawanan lang siya. Hindi sila naniniwala. Bakit? Kasi mga bata, nung panahon nila, hindi umuulan. Kasi mga bata, gumawa ng barko si Noah, sinasabi niya, napupuksain ng Diyos ang tao sa pamagitan ng ulan, ng baha, pero hindi umuulan. Bakit? Dahil sa pananampalataya ni Noah. Kahit hindi niya rin nakita ang ulan, pero dahil siya ay lumalakad sa gusto ng Diyos, siya ay sumusunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos, nangangaral siya. So habang sila ay gumagawa ng arka kasama yung mga anak niya,
siya ay nangangaral din ng salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga bata, habang ginagawa ni Noah ang arka, at siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, mga bata, ang sabi ng salita ng Diyos, ang arko ay 450 feet ang haba. Ang haba, diba? Ang laki-laki. Bakit kaya ganun kalaki? 450 feet, parang ito ay kasing haba ng 5 basketball court. Ang laki, di ba? Tapos, ang lapad nito ay, sabi ng salita ng Diyos ay 75 feet. At ang taas ay 45 feet. Bakit kaya ganun kalaki yung arka? Kung ang sasakay lang naman, si Noah, yung asawa niya, yung 3 niyang anak, at yung mga asawa ng anak niya. So, 8 lang sila. Bakit kaya ganun? So, ang sabi ng Biblia, mga bata, si Noah ay nangaral. Nagpapatuloy siyang nangangaral kasi kasabay nito gumagawa siya ng arka. Ang sabi ng Bible, mahigit 100 years ginawa ni Noah ang arka. Ang tagal, ano? So, sa loob ng more than 100 years, mga bata, si Noah ay gumagawa ng arka at nangangaral siya ng salita ng Diyos. Di ba nakita natin sa picture kanina? Si Noah ay nangangaral sa mga tao. Sabi ni Noah, magsisi na kayo sapagkat malapit na ang paghatol ng Diyos. Tanggapin niyo ang Panginoon sa inyong puso at manampalataya kayo sa Kanya. Pero sa loob ng mahigit 100 years, walang naniwala kay Noah. Ang nakasama lang niya, pag-akyat ng barko, si Noah, ang kanyang asawa, 3 nilang anak, at ang 3 nitong asawa. Yung mga asawa ng kanyang mga anak. So, ang sabi ng Biblia, mga bata, habang ginagawa niyon, pinapasok na ng Diyos. Pagkatapos niyang gawin ng arka, pinapasok ng Diyos, mga bata, ang mga hayop. Ang sabi po ng Biblia, mga bata, ang mga hayop ay pinapasok ng Diyos by 2. Ayan, tingnan nyo, dala-dalawa. Diba? Bakit kaya dalawa? Kasi babae at lalaki. Ayan. So, ang sabi ng Biblia, mga bata, pagkatapos umakyat ng mga hayop, so sabi ng Biblia, lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa, pati yung mga gumagapang at yung mga lumilipad. Dalawa-dalawa sila. At ang sabi po ng Biblia, hindi lang yung mga hayop, si Noah din ay kumuha ng mga pagkain nila. Kaya pala ganun kalaki yung arko. Diba? Kasi sasakay ang maraming hayop. Isasakay din ni Noah ang lahat ng kanilang mga pagkain. Diba? So ngayon, sumakay na. At ang sabi ng Biblia, mga bata, natapos na ang palugit ng Panginoon sa mga tao sa panahon ni Noah. Pagkatapos ng mahigit 100 years, pinapasok na ng Panginoon si Noah sa arko. Sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, umakyat ka na at ang iyong pamilya sa arko, sapagkat sa henerasyon na to, kayo lamang ang nakita kong nananambahan at naglilingkod sa akin. Pumasok na si Noah, kasama ang kanyang 3 anak, mga asawa nito at ang kanyang asawa. Ang sabi ng Biblia, mga bata, sinarado na ng Panginoon ang pintuan ng arka at bumuhos na ang ulan. Nagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan at ang sabi ng Biblia, mga bata, ang ulan ay tumagal ng 40 days and 40 nights. Tingnan natin kung anong nangyari dun sa mga tao. Tingnan nyo to, mga bata. Ayan. Tingnan nyo mabuti. Diba? May mga nalulunod. Nandun sila Noah sa arka. Safe na safe silang lahat. Diba? Siguro nung panahon na to, mga bata, sumisigaw ang mga tao, Noah, buksan mo ang pinto. Pero hindi na pwede. Kasi pag binuksan ni Noah ang pinto, papasok ang tubig at malulunod silang lahat. Pero ang sabi ng Biblia, mga bata, nagpatuloy ang ulan, bumuhos ang ulan, at inapawan, lumampas pa ang tubig sa pinakamataas na bundok. At ang sabi ng Biblia, mga bata, ang lahat ng tao, ang lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa, mga gumagapang at mga lumilipad na hayop, ay namatay. Bakit? Kasi ang mga tao ay hindi na lumalakad sa gusto ng Panginoon. Wala silang pananampalataya, wala silang pagsunod sa Panginoon.
Si Noah, ang lahat ng pinag-utos ng Diyos, sinunod niya. Kasi siya ay may pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga bata, tingnan natin. Ang sabi ng Biblia, sa loob ng 40 days and 40 nights, si Noah at ang kanyang mga anak at asawa ng kanyang mga anak ay nandun. Pinapakain nila yung mga hayop, nandun sila, namuhay sila sa loob ng arka. Mga bata, nakakalungkot man, maraming taong namatay sa panahon ni Noah, pero yun ay dahil sa hindi nila pagsunod, hindi nila pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga bata, huwag niyong kakalimutan, dapat ikaw at ako ay sumampalataya sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Parang ganito, sa bahay. Di ba kapag ikaw ay inutusan ni nanay o ni tatay at hindi ka sumunod, anong nangyayari? Papagalitan or papaluin ka. Masaya ba? Pag pinalo ka ni nanay, di ba ang sakit-sakit? Pag napagalitan ka, nakakalungkot. Ganon din sa Panginoon. Kung ayaw natin ng hindi magandang nangyayari, susunod tayo sa ating Panginoon. Kaya mga bata, gayahin natin si Noah, sumunod tayo sa gusto ng Panginoon at sumampalataya tayo sa Kanya. Kumuha tayo ng colored paper, pwedeng isang buo, pwedeng kalahati lang. At pagkatapos ton, magdodrawing tayo ng oval or ng oblong or yung hugis ng ating tsinelas na ang magiging itsura niya ay parang ganito. Pwede nyo siyang i-trace ng itim para mabilis gupitin. Dahil malaki ang aking paa, malaki din ang aking ginawa. Kaya yung sa inyo, pwedeng maliit lang. At pwede rin natin siyang lagyan ng kapartner. Yan. Para meron sa kaliwa at meron din sa kanan. Pwede kayong magpa-drawing kung hindi nyo kaya. Pagkatapos nito ay kukuhanin naman natin ang ating gunting. Ayan, at ngayon ay gugupitin na natin ang ating naiguhit. Okay, kung kaya nang maggupit ay dahan-dahan sa paggugupit. Ngunit kung hindi naman kaya, lagi kong sasabihin sa inyo ay humingi ng tulong.
Ayan. Tapos na natin gupitin itong isa. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan na gupitin din ang kanyang kapartner. Kaya magkakaroon kayo ng ganito. Okay. Pagkatapos niyan ay kumuha naman tayo ng bond paper. At ang ating bond paper ay hahatiin natin sa 4, katulad ng aking gagawin. Hinati ko sa gitna. At hinati kong muli sa gitna. Kunin natin ang ating gunting at ating gupitin. Dahan-dahan. At magkakaroon tayo ng 4 na piraso ng papel. Ang gagawin natin sa mga pirasong papel na ito ay isa-isa natin silang bibilutin. Dahil gagawa tayo ng tsinelas, ito ang magiging strap ng ating tsinelas. Sukatin ninyo ang inyong mga tsinelas kasi baka masyadong malaki ang strap na inyong magawa. Pwede nyo itong putulin. At ganito ang kalalabasan ng ating mga binilot na papel. Ayan. At ngayon ay kuhanin na natin ang ating ginawa kanina at kumuha rin tayo ng glue. Gamit ang glue ay ididikit na natin ang ating mga binilot na papel upang makagawa na tayo ng tsinelas. So tingnan nyo lang kung ano ang aking gagawin. Yan. Ngayong naidikit nyo na ay idikit naman natin ang para sa kabila. Ayan. At natapos na natin ang ating tsinelas. Ngayon ay kuhanin naman natin ang ating mga markers. Or pwede rin tayong gumamit ng crayons at susulatan natin ang ating tsinelas ng I will follow Jesus. At syempre, pwede nyo siyang lagyan ng design para mas maging maganda ang inyong mga tsinelas. Ayan, so ganito ang magiging itsura kapag natapos na. So may mga panibago na naman kayong natutunan, di ba? So memory verse natin, ang story natin, lalong-lalo na yung pananampalataya ni Noah sa Panginoon. Paano ang kanyang sambahayan. At hindi lang yun ang kanyang sambahayan, pati yung mga hayop, di ba? Na niligtas ng Panginoon sa baha. So tayo mga bata ay pwede din tayong magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus sa paanong paraan. So pananampalataya, ibig sabihin, manampalataya sa Panginoon Jesus na balang araw ay pupunta tayo ng langit. O, paano tayo makapunta ng langit? Siyempre ay magsisi ng kasalanan at
tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, na-take down nyo ba yung mga memory verse natin about the activities? So, yun. At tapos na tayo. Tayo muna ay mag-pray. Kung ang ulo, pikit ang mata. Aming Panginoon, salamat sa araw na ito, sa natapos po naming mga ginawa, Panginoon, sa inyong online Bible class, Panginoon. Salamat sa mga natutunan, at salamat din po, Panginoon, sa mga ginamit ng teachers po, Panginoon. At gamitin niyo kami, Panginoon, maging dalawin na niyo po papala. Nawa po ay makilala po namin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas, na hindi po lang natin kami dito, kundi ay makilala talaga po namin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas, at masigurado namin na sa langit po kami tutungo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.